Pabor si Vice President Sara Duterte sa utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw mas lawakan at laliman pa ito. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano pa ang sinabi ni VP Sara? Jiggy, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, hindi lang dapat mga elected officials ang isailalim sa lifestyle check. Dapat din daw isama yung mga itinalaga ng Pangulo sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang makapanayam siya ng media habang nasa The Hague, Netherlands, kasama ang kanyang mga kapatid para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang daw dapat Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang sisilipin. Narito ang pahayag ng bise. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials ha, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dami ng mga public officials. Ayon kay VP Sara, ayon na niyang magbigay ng advice sa administrasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayaw ko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Dagdag pa ng bise, kaduda-duda ang imbestigasyong ginawa ng administrasyon. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim pa siya ng DepEd ay nabanggit na niya ang ganitong kalakaran. Pero wala raw pumansin sa kanya. Ito ang sinabi ni Bise. 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa korupsyon, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise. Narito ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. Let Congress investigate and review it. Hindi sa ngayon, nasa The Hague pa rin ang magkakapatid na Duterte. Masaya raw ang dating Pangulo na makita silang magkakasama. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo mula sa Davao del Sur. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.